Amerika, ikaw ay nasa gitna ng isang agresibong pag-agaw. Yung klase ng pag-agaw na naranasan lang ng Europa kamakailan. Pinapanood mo lang ito mula sa malayo. Matagal mo na itong hinihintay dahil ang Amerika ay isang sibilisasyon na kakaiba. Pero hayaan ninyong sabihin ko ito sa inyo, mga mahal kong Amerikano. Oo, napakayaman ninyo sa kultura. Meron tayong mga baril. Iba ang pananaw ninyo sa malayang pananalita at sa inyong mga kanluraning halaga, mga Amerikanong halaga, kumpara sa mga kapwa ninyong Europeo. Alam nila ang mga kalakasan ninyo at ang mga kahinaan ng Amerika. Oo, hindi pa rin bumabagsak ang Europa. Malaki ang pag-asa ko sa Europa, pero mas mataas pa ang pag-asa ko sa Amerika dahil sa puntong ito, lumalakas ang mga Islamista. Maging ito man ay ang pagpapatakbo ng mas maraming kandidatong Islamista na tatakbo sa Senado o sa House of Representatives, o mga Muslim na tumatakbo bilang alkalde. At hindi magtatagal, makikita mo rin ang mga Muslim na gobernador, mga Muslim na senador, mga Muslim sa House of Representatives, bukod pa sa mga mayroon na kayo. At huwag naman sana, balang araw, isang Muslim na presidente. Ngayon, maaaring mukhang malayo pa ito. Pero nasaan ka ba 10 taon nang nakalipas? 10 taon nang nakalipas. Wala kayong kahit isang Muslim na senador. Ngayon, may 4 na kayo. At maaaring maging 6 o 7 pa. May plano sila. Pinapalawak nila ang kanilang impluensya. Nagtatayo sila ng malalaking lungsod, malalaking mosque. Isang napakahalagang labanan para sa kaluluwa ng Amerika ang nagaganap na yon, at ito ay nasa puso ng Texas. Nangyayari ito sa buong bansa pero lalo na sa Texas, daan-daang nag-aalalang mamamayan ang pumuno sa bulwagan ng Konseho ng Lungsod sa McKinney, Texas noong nakaraang linggo. At mahigit 5 oras nilang ipinahayag ang matinding pangtutol sa napakalaking bagong mosque complex na ito. Nagbabala ang mga tumututol tungkol sa epekto nito, hindi lang sa lokal na komunidad, kundi sa buong Estados Unidos. Ang mga taong lumaki sa ilalim ng Sharia law ay naroon upang ipaliwanag kung paano ito at ang Quran ay salungat sa saligang batas ng US. Goldie, alam kong pinag-aralan mo kung paano nag-uugat ang mga otoritarya na ideolohiya tulad ng Islam. Ipaliwanag kung paano ginagamit ng mga Islamist at radical na Muslim ang mga kalayaan sibil ng Amerika at mga lokal na batas sa zoning upang literal na sakupin ang mga komunidad sa Amerika. Ganito mismo gumagana ang Islam. At alam mo, kaming mga Iranian, malinaw namin naunawaan kung paano gumagana ang rehimeng Islamiko at kung paano gumagana ang Sharia law. At kailangan tanungin ng mga Amerikano ang kanilang sarili ng isang napakahalagang tanong na ito. Ilang simbahan ba ang pinayagan ng Saudi Arabia na maitayo sa Saudi Arabia? Kung hahanapin mo ang sagot ay wala. Bakit nga ba, alam mo, merong 56 na bansang Muslim? At alam mo, pwede silang magtayo ng moske kahit saan, pero hindi ka pwedeng magtayo ng simbahan sa Saudi Arabia. At gayon pa man, marami silang inaangkat papuntang Estados Unidos, dala-dala ang kanilang ideolohiya. At pagkatapos ay sinasamantala nila ang mga kalayaan sibil at kalayaan sa reliyon at mga karapatan sa Estados Unidos para ipasok ang kanilang ideolohiya. Bahagi ito ng tinatawag na civilizational jihad na gustong dalhin ng Muslim Brotherhood at ng rehimeng Islamiko na sumasakop sa Iran papunta sa Estados Unidos. Nangyari ito sa Iran noong 1979. At ngayon, unti-unti na rin itong nangyayari sa mga Amerikano. Nangyari rin ito sa Lebanon, siya nga pala. Siya si Goldie Gamari. At bukod pa sa walang mga simbahan sa Saudi Arabia, sa mga bansa tulad ng Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, pati na rin sa Malaysia at Indonesia, regular na sinusulog ng mga Muslim doon ang mga simbahan, kasama ng marami pang ibang bansang Muslim sa Hilagang Aprika na mas marahas pa. Maraming tao ang nagtatanong, anong gagawin natin, Haris? Mayroon tayong konstitusyon. Naniniwala tayo sa kalayaan sa pagsasagawa ng relihiyon. May napakadaling solusyon, pero nangangailangan ito ng matinding political will. Ang Islam ay hindi lang basta ibang relihiyon. Hindi ito relihiyon. Isa itong doktrinang pampulitika. Isa itong manual ng politika. Kaya nga ang mga leader Muslim sa Kanluran, sa Amerika, at sa mundo ng mga Muslim, palagi nilang sinasabi sa inyo ang tungkol sa kanilang mga layuning pampulitika. Gusto nilang sakupin ang Amerika. Naniniwala silang nakuha na nila ito. Alam mo, kalimutan na natin yan. Ipapakita ko sa inyo ang pinakakilalang imam Muslim sa Amerika, si Yasir Qadhi. Pakinggan mo siya kung paano niya ipinagdiriwa ang tagumpay ni Abdul al-Sayyid at kung paano niya ipinapaliwanag na ito ay isang tuntungan. At pagkatapos niyan, mas marami pang susunod. Paano natin ito nalalaman? Dahil si Kay at ang Muslim Brotherhood, sinabi na ng kanilang mga tagapagsalita na ang layunin nila ay magkaroon ng hanggang 50 kongresista at sana ay magtrabaho para magkaroon ng isang Muslim na presidente balang araw. Lahat ng yan ay nangyayari mismo sa harap ng ating mga mata sa mismong sandaling ito. Kaya kahit na marami tayong mga Amerikano na nagsasalita tungkol dyan at natutuwa ako tungkol dito at gusto ko pa ng mas marami at gusto ko pang lumaki ang bilang na yon. Pero tandaan ninyo ito, sa panahong ito, sa puntong ito ng kasaysayan ng Amerika at kasaysayan ng Kanluran, sa pangkalahatan, wala pa tayong nagagawang mabisang solusyon para mapigilan ang pag-usbong ng Islam. Wala pa tayong nagagawa. Bakit? Dahil alam nila
na may malayang pananalita ka, may pantay kang karapatang bumoto, pwede ka magpatakbo ng sarili mong kandidato. Alam nila lahat ng mga bagay na ito. Alam nila lahat ng mga bagay na ito. Alam nila na hindi nila kayang sakupin ang Amerika sa pamamagitan ng lakas militar. Hayaan mo silang subukan. Hindi nga patas na laban yon. Hindi nga talaga laban yon. Hindi patas na laban yon. Ibig kong sabihin, sinubukan na nila yan dati, sa totoo lang. Natutunan na nila ang leksyon. Sabi nila, inalipad ang mga eroplano papunta sa mga gusali nila. Pinatay ang, dalawa sa mga bansa natin, Iraq at Afghanistan. Dahil lang pinatay natin ang 3,000 sa mga sibilyan nila. Kapalit nun, malamang ang Amerika. Mga digmaan ng Amerika, hindi mismo ang Amerika. Pero ang mga digmaan ng Amerika ang naging dahilan ng pagkamatay ng milyong-milyong Muslim dahil lang naging mapusok sila. Pero huwag kang mag-alala tungkol doon. Nandun pa rin ang elementong yon sa ideolohiya nila. Nakita mo yan noong ika-7 ng Oktubre, 2023. Lagi silang may ganito. May kakaiba silang kakayahan na kumbinsi ng mga ina na isuko ang kanilang mga anak na lalaki para sa pagiging martir, para isulong ang layunin ng Islam, na ipalaganap ang Islam sa buong mundo. Mayroon silang kapansin-pansing kakayahan na ito. Kaya patuloy silang gumagawa ng mga sobrang dogmatikong, mga panatikong handang magpakamatay. Patuloy nilang ginagawa yon. Pero sa kabilang banda, napagtanto rin nila na maaring hindi sila magtagumpay sa paraang yon. Ito ang mas mainam na paraan. Ito ang mas konkretong paraan para mapasuko ang kanluran. Pakinggan mo si Yasir Kadi. Hindi nila maintindihan yon sa Michigan. Kailangan nating magsama-sama para bumuto sa tamang kandidato. Sa Texas, kailangan nating magsama-sama para mapaalis ang masasamang tao sa pwesto. Sa Florida, kailangan nating magsama-sama para iboto si Randy Fine at ang iba pa para mapaalis sa pwesto. Kaya meron kang Si Randy Fine ay isa sa pinakamalalaking kritiko ng Islam at sinasabi niya na masasamang tao. Oo, masasamang tao. Ikaw, masama ka daw dahil pinaglalaban mo ang mga pagpapahalaga ng Amerika. Hindi mo iniisip na dapat nakabalot sa sako ang mga babae. Hindi mo iniisip na dapat pinapatay o pinuputulan ng ulo ang mga homosexual o mga tumututol. Hindi mo iniisip yon dahil sa baitang ng kabihasnan. Ikaw ay nasa tuktok. Nasa tuktok ka. Ikaw ang pinaka-advanced. Ikaw ang pinakasibilisadong lipunan. Ang mga barbaro na ito ay hindi. Kinukuha pa rin nila ang kanilang moralidad. Kinukuha pa rin nila ang kanilang moral code mula sa isang aklat na isinulat kasama ng isang Bedouin noong ika-7 siglo. Doon nila kinukuha ang kanilang moralidad. Hindi ka katulad nila. Pero masama ka at may plano sila para sa'yo. Si G. Abdul sa isang panig at isang veteranong politiko naman sa kabila. At kahit ganon, natalo pa rin siya. Talagang kamangha-mangha ito. At ito ay, insyaAllah ta'ala, isang malinaw na palatandaan na nagbabago na ang damdamin ng mga tao. Kapag nagsimula tayong mang-aral ng katotohanan, sa simula, siguradong magkakaroon ng pagtutol. Hindi siya mananalo kung hindi dahil sa mga Muslim na bumuto sa kanya dahil siya ay Muslim. May nakita akong estadistika sa isang lugar. At muli, hindi lang puro Muslim yon dahil kailangan mo ring isaalang-alang yon. Ang mga Muslim na ito ay magkakaroon, kailangan din nila ng kaunting suporta mula sa kaliwa. Alam mo, ang kaliwa na laging nalulunod sa sarili nilang ideolohiyang paniniwala na kailangan lang nating ihalalang isang kayumanggi dahil siya ay kayumanggi. Kailangan nating ihalalang isang babae dahil lang siya ay babae. Wala tayong pakialam sa kanilang mga pulisya. Ganon yon. Kaya meron silang sariling Muslim voting bloc na 90% sa kanila ay buboto sa kanilang Muslim na kandidato kahit ano paman. At kailangan pa nila ng kaunting tao mula sa kaliwa na buboto para sa kanila. At kaya sila nagsisinungaling at doon nila ginagawa ang takiya. Itong si Abdul, napakapeke niyang Islamist. Nahuli siya sa kamera na sinasabi, "Huwag ninyong ipakita ang mga aklat kong Quran dahil gusto kong ipakita ang secular kong imahe." Yung isa pa, Ayaw mong napasama mo na bagay na to sa kuha. Sige. Gusto ko lang. Huwag mo itong isama sa kuha. Suhukan mo panatilhin secular ang kuha. Gusto kong panatiling secular ang kuha. Takiya mga kaibigan, ito ang takiya sa aksyon. At ipinagdiriwang niya ito. Bakit? Bakit hindi niya ito ipagdiwang? Sa puntong ito, nakalimutan na nila ang kanilang mga pagkakaiba. Kung ikaw man ay Sunni o Shia, o isang Muslim na nagsusuot ng lipstick, o isang moderatong Muslim, o isang radical na Muslim. Wala nang mahalaga doon. Wala nang mahalaga dahil sa kanilang paningin. Kayo, ang kanluran, at syempre ang Amerika. Ang pangunahing kaaway na kailangan nilang sakupin. kayo mga Abdul, kayo mga Osama, dahil sa mga kapatid na yon, Osama, kayo mga Osama, o ito, o iyon. Alam mo, lahat ng ganitong uri ng rasismo ay darating. Tanggapin mo! Tanggapin mo! Wala ka bang nakikitang huwaran kay Propeta Muhammad? Hindi ba't mas matindi pa ang tiniis niya kaysa sa'yo? Tanggapin mo, wala nang ibang paraan. Hindi ka makakatakas. Tanggapin mo ang diskriminasyon at pagkatapos nung umiti ka at mahina hong lumaban, sabihin mo, hindi, gusto ko ng kabutihan para sa mundo. Gusto ko ng kabutihan para sa aking bansa. Ito ang natutunan natin mula sa pamamaraan ni Abdul. Patuloy siyang nagdadala ng mga paksa na tumatagos sa karaniwang tao, di ba? Agad itong sinasakyan ng mga nasa malayong kanan. Ang mga Muslim. Hindi, ito ang mismong takbo ng demokrasya sa Amerika. Na hindi naman nila pinaniniwalaan. Sa totoo lang, walang demokrasya sa kalipato. Ito ay demokrasya ng Amerika.
Sumusunod lang kami sa mga patakaran ninyo. Oo, sinasamantalanan niyo sila dahil may patalim kayo sa bulsa ninyo. Nagtatago kayo ng patalim sa likod ninyo na balak ninyong ipanaksak sa mga Amerikano. Kung hindi kayo naniniwala sa malayang pananalita, kung hindi kayo naniniwala sa demokrasya, bakit namin kayo papayagang makilahok dito? Sa Islamikong kalipato, walang demokrasya. Ang UAE, sa totoo lang, ang tanging bansang Muslim na mapagkakatiwalaan mo sa ngayon. Yan lang ang bansang Muslim na mapagkakatiwalaan mo dahil sila lang ang gustong mag-westernize ng sarili nila. Oo, may sarili pa rin silang uri ng pamahalaan. Isa itong monarkiya at kung ano-ano pa, pero sila lang sa buong mundong Muslim ang palaging nagbababala sa kanluran tungkol sa panganib ng Muslim Brotherhood at K. Sila lang ang tanging gumagawa nito dahil nakita nila na ang mga Muslim na naninirahan sa kanluran ay mas puritano. Mas malapit sila sa Islam ni Muhammad dahil binigyan sila ng kalayaan ng mga kanlurang demokrasya na isagawa ang kanilang relihiyon ayon sa gusto nila. Mga aklat na ipinagbabawal sa mundo ng Muslim tungkol sa, alam mo na, ilang mga talagang kakilakilabot na medieval na gawi sa Islam. Mga aklat na ipinagbabawal sa mundo ng Muslim, madali mong mahanap ang mga ito sa London at Sydney. May mga taong gumawa niyan. Kaya bilang resulta, ang mga Muslim sa kanluran, mas matindi pa sila kaysa sa mga Muslim na nakatira sa Pakistan. Oo, makakakita ka rin ng matitinding Muslim doon, pero wala silang kapangyarihan. Halimbawa, Pakistan. Ang Pakistan ay may semi-functional na demokrasya, okay? Ang punong ministro ng Pakistan ay hindi radikal. Ang punong ministro ng Pakistan ay hindi magsasalita ng ganito. At hindi rin siya magkakaroon ng ganitong mga ambisyon. Magkakaroon siya ng sarili niyang mga ambisyong pampolitika o kaya ay mga interes para sa Pakistan at iba pa. Pero hindi sila teokrasya. Hindi sila pinamumunuan ng mga radikal na Muslim. Pero ang CARE at ang Muslim Brotherhood at ang Hizb ut-Tahrir at lahat ng mga pro-Palestinian na kilusan sa kanluran, sila ay kumikilos ayon sa manual ng radikal at matinding Islam. Ang UAE, salamat sa kanila, sinabi nila sa atin. Sa totoo lang, iparirinig ko sa inyo ang isang makahulang video dahil mas mahalaga ito para maintindihan ninyo ito. At hayaan ninyong sabihin ko ito sa Ingles para maintindihan ninyo ang sinasabi ko. Meron akong salin. Hindi. Alam kong may salin ka, pero gusto ko lang siguraduhin na tama ang pagkakaintindi mo. Darating ang araw na makakakita tayo ng mas marami pang radikal, ekstremista at terorista na magmumula sa Europa. Dahil sa kakulangan ng panpapasya at sa pagsubok na maging politically correct, o sa pag-aakalang mas kilala nila ang gitnang silangan, mas alam nila ang Islam at mas kilala nila ang iba kaysa sa atin. At pasensya na, pero iyon ay purong kamangmangan. Islam. Alam kong Islam. Alam ng mga Muslim ang Islam. Ang Islam na umuunlad sa kanluran, hindi ko nakita ang Islam na yon sa Pakistan noong lumalaki ako sa Pakistan. Ito ay isang napakadominanteng anyo ng Islam. Mayroon itong misyon na sakupin ang mundo. At bakit hindi sakupin ang Amerika? Ang rurok ng sibilisasyong kanluranin, ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang pinakadakilang makinari ng pakikidigma na nilikha ng sangkatauhan. Bakit hindi sila kunin? Pabagsakin mo ang Amerika. Nasa iyo na ang lahat. Israel, Palestina. Hegemonya ng Amerika, kontrol ng Amerika sa lahat ng ibang mga bansa na ito, wala na. At hindi lang yon, wala na talaga yon. Sa tingin ko nagsimula sila sa, sige, guluhin natin ang Amerika, dahil kapag nagulo ang Amerika sa loob, ayos na yon. Pero paano kung kaya pa nating higitan yon? Bakit hindi natin sakupin ang Amerika at kunin ang mga yamang Amerikano para sa sarili nating Islamikong adyenda? Alam kong napakalayo ng layuning iyon. Pero huwag kayong maging kampante. Huwag ninyong isipin na hindi yon ang kanilang plano. Yan ang ginawa nila sa loob ng 1,400 taon ng kanilang kasaysayan. Pinapayagan tayong bumoto, pinapayagan tayong magtaas ng mga issue, kaya hindi ito isang lihim na jihad gaya ng sinasabi ng dulungkanan. Ang pagpunta sa botohan at pagboto ay isang obligadong gawain ngayon. Fard al-Ain. At ito ay isang jihad na kailangang gawin ngayon dahil ito ang ating makabagong jihad. Maaari kang bumuto. Sa isang banda, sabi niya, inaakusahan tayo ng dulungkanan ng tahimik na jihad. Pero sa susunod na clip, sinabi niya, ito ang makabagong jihad. Ang makabagong jihad ay hindi na isinasagawa sa pamamagitan ng espada. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng botohan. Naalala ko pang napanood ko ang isa pa niyang video noon. Ipinalabas ko ito sa channel ko, kung saan sinabi niya na ang susunod na jihad ay sa pamamagitan ng balota. Kaya hindi ito isang lihim na jihad gaya ng sinasabi ng dulungkanan. Ang pagpunta sa botohan at pagboto ay isang obligadong gawain na ngayon. Fard al-Ain. At ito ay isang jihad na kailangang gawin ngayon dahil ito ang ating makabagong jihad. Maaari kang maghalal ng isang tao na nagnanais ng Sharia, ng pampulitikang pakikilahok tungkol sa pagtatatag ng isang Islamikong sistemang pampulitika upang maisa katuparan mo ang mga katotohanan ito ng Sharia.
Ang pakikilahok sa demokrasya ay ang ating jihad. Iyan ang ating jihad. Kailangan nating lumaban hindi sa pamamagitan ng bala, kundi sa balota. Matuto tayo ng isang bagay. O ayan na, yan ang clip na sa tingin ko. Hindi sa pamamagitan ng bala, kundi sa balota. Hindi ito basta-basta nangyari. Ang totoo, ang panalong ito ni Abdul ay nangangailangan ng isang koordinadong kampanya. Koordinadong kampanya. Lagi na lang Islam laban sa buong mundo. Kahit saan ka tumingin, sa Thailand, China, Myanmar, sa mga bansang yon, kanino sila may problema? Hindi sa mga Kristiyano, hindi sa mga Hudyo, hindi sa mga Buddhists. Maaring sila mismo ay Buddhists, pero palaging Islam ang karaniwang denominator sa bawat kontinente. Islam talaga. Bakit? Dahil ito ay isang problematikong manual. Isa itong problematikong dokumento. Layunin itong sirayan ang ibang kultura at sakupin ang mga ito. Maraming beses nang sinabi ni Muhammad yon. Sinasabi ng Quran sa mga Muslim na gawin yon. At mayroon itong napaka-agresibong kasangkapan na magagamit. Ito ay ang jihad. Mga pagkilos mula sa komunidad, aktivismo. Maraming grupo ng pananampalataya ang kasali. Pinag-isang pagsisikap, kampanya, estratehiya, nagkakaisa tayo sa kabila ng mga pagkakaiba. Mga tao mula sa iba't ibang akida, nagkaisa ang iba't ibang reliyon. Kapag sinabi ko sa isang Kristiyano, Chalcedonian, o kahit Baptist o Protestante, tara, bumuto tayo para sa tamang tao. Hindi ibig sabihin nito na sinusuportahan ko ang kanyang teolohiya. Oh, ginagamit ko lang ito bilang paraan para maabot ang aking layunin. At yung mga Methodist o kung sino man yung mga taong naniniwala sa propaganda mo, malalaman din nila agad, tulad ng malalaman ng kaliwa. Ito ay isa pang clip mula sa parehong pag-uusap. Ang pagkapanalo ng isang tulad ng ating kapatid na si Abdul Rahman sa bagay na ito ay isang katalista. Magbabago ito ng pananaw. Isa itong aral. Ngayon, ang susunod na kandidato na medyo nag-aalangan na tumayo laban sa AIPAC, ang tagumpay ni Abdul ay magbibigay ng mas malaking tapang sa kandidatong iyon. Isa itong game changer. Pagbubukas ito ng mga pintuan, ito ang unang katalista. Ito ang unang domino. Iyon ang ibig kong sabihin na unti-unti silang lumalakas. At ang karaniwang tao, Sa buong mundo sa Europa ay matagal nang nagbago. Tayo na lang ang natitirang bansa. Tingnan mo ang Espanya at ang mga namumuno nito. Tinitingnan ko ang napakaraming bansa. Lahat sila ay naging mga dini. Alam mo yan, nakita mo yan. Nakita mo kung gaano kalayo ang ibinagsak ng UK. Ito ang UK. Kailangan kong ipaalala, pasensya na. Ito ang London. Tingnan mo yan. Wala kang makikitang kahit isang Briton sa loob. Wala man lang ni isa sa mga woke na ipinagtatanggol at pinoprotektahan ng mga taong to. Pero hindi naman sila nakatira kasama nila. Bakit kaya? Nasaan na ang mga puti? Ang woke mind virus ay walang duda na pinakamasamang nangyari sa kanduraning mundo. Kaya nga, kahit na may mga maliliit na pagkakaiba sa pagitan ng Australia at Amerika, at ng UK, Canada, France, at Germany, pero dahil meron tayong magkakaparerong mga halaga, dahil meron tayong pinagsasaluhang mga prinsipyo, kaya nagkakaroon din tayo ng magkakaparerong mga problema. Meron tayong napakabobong, walang isip na kaliwa, na may pagkahumaling sa pagpapakamatay. Hindi ito simpleng malasakit na nauuwi sa pagpapakamatay. Isa itong pagkahumaling sa pagpapakamatay. Meron silang pagkahumaling sa pagpapakamatay at isasama nila tayo sa pagbagsak nila. Kaya ang mga taong sumusuporta dito, ang mga taong sumusuporta sa pananakop ng sarili nilang bansa, sila ay mga taong may matinding galit sa sarili. Kinamumuhian nila ang kanilang sarili. Kinamumuhian nila ang kanilang kasaysayan at kultura. At sinasabi nila, oh, maganda yan. Binubuksan nila ang mga pintuan para sa mga taong ito. Kaya kailangan nating lumaban sa dalawang panig. Ang mga walang isip na woke at syempre, itong mga determinadong at matatalinong Islamista. Sinabi ko sa iyo na nasa Iceland ako. Nakikita ko ang Free Palestine sa kalsada sa mga baryo. Tanga. ko yon. Kaya nga, kailangan nung maintindihan na ito ang dahilan kung bakit sinusuportahan ko ang Israel. Pinipipigilan ng Israel ang mga taong ito. Nadi-divert ang atensyon nila. Kanino mo sa tingin ibabaling ang buong atensyon nila kapag bumagsak ang Israel? Maaring sabihin mo na kung bumagsak ang Israel, wala na silang dahilan para gamitin ang kanilang hinanakit. Uulitin ko. Maaring sabihin mo na kapag bumagsak ng Israel, wala na silang iiyakan o irereklamo. Mukhang hindi mo talaga alam ang kasaysayan ng Islam. Ang mga Muslim kahit na yon ay sinasabi nila sa iyo na, sa tingin mo ba mamahalin namin ang mga Hudyo at Kristiyano kahit na nasakop namin ang Israel? Hindi nila gagawin. Ang mga Muslim ay matagal na nakikipaglaban sa kanluran mula pa noong simula nito. Umabot sila hanggang Espanya at sinubukan nilang pasukin ang Pransya. At pagkatapos ay tinaboy sila ni Charles Martel pabalik at inabot ng 700 taon bago napaalis ng Europa ang mga Muslim mula sa Europa.
Ganun katagal ang inabot. Nasaan ang mga Hudyo nun? Ang mga Hudyo ay nagkalat sa buong Europa at ang ilan ay namumuhay pa nga sa ilalim ng mga Muslim. Sobrang inosente at nagkakamali ka kung iniisip mong sa pagbibigay sa kanila ng Israel o sa hindi pag-aalala tungkol sa Israel ay titigilan ka na lang ng mga taong ito. Hindi sila titigil. Titigil lang sila kapag pinatigil sila sa pamamagitan ng puwersa. Yun lang ang tanging paraan. At ito ang dahilan kung bakit sinusuportahan ko ang Israel. Dahil alam kong napakahalaga nito. Ang Israel ang tagapagbantay ng kanluraning sibilisasyon. Sa sarili kong mga mata, Free Palestine, alam mo, sa liblib na lugar. Sa Espanya, maglalayag ako. Nakikita mo kahit saan. Kaya matagal na sa Europa, ang Amerika ang huling matibay na kuta. At masasabi kong ipinakita ng eleksyong ito sa kabuuan na ang publiko ngayon ay sawang-sawa na. Ang tunay na kalaban ay ang Zionistang rehime ng apartheid. Sila ang kalaban. Pwede yung magkasundo na magkaiba ang opinyon natin sa maayos na paraan. Kaya panahon na para sabihin natin ito ng malinaw. Kaya sa huli, mga Muslim, magtiyaga kayo, magpasensya. Hindi pa ito ang katapusan. Isa lang ito sa mga aspeto. Sobrang motivated nila mga pare. Tatapusin ko na lang ang video na ito sa nakakakilabot na mensahe mula kay Kay. Ulit-ulit na nilang sinabi sa atin kung ano ang plano nila. Ang imahe ng Islam. Pero hindi natin ito magagawa kung nasa kalsada lang tayo. Kailangan nating mapunta sa mga bulwagan ng Kongreso. Kailangan nating mapunta sa mga newsroom. Kailangan nating mapunta Propaganda. sa silid-aralan. Ay brainwash ang susunod na henerasyon. Kailangan nating mapasama sa mga libro. At kailangan nating Ginawang maging hudas. nasa mga korte at sa paghatol ng publiko. Para sa layunin ng propaganda, tulad ni Mehdi Hasan. Para magawa yon, kailangan nating maging organisado at kailangan nating maging magaling na mga tagaplano dahil ito talaga ang diwa ng ating pananampalataya. Kaya heto ang takdang aralin. Mayroon tayong 4,000 na mga muske sa buong bansa. Hinihikayat ko ang bawat muske na dalhin ang mensaheng ito sa inyong board of directors at sa inyong mga imam. 4,000 na mga mosque. Ngayon, naiintindihan nyo na ang layunin ng mga mosque na ito, ang mga mega mosque na ito, na bigla na lang nagsusulputan sa iba't ibang panig ng Amerika, Florida, Texas, kahit saan. Parang bigla na lang silang lumilitaw mula sa wala. Eksaktong ganyan din ang ginawa nila sa Europa. Isara nyo, isara nyo. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ni Trump. Seryoso, hindi ko maintindihan. Bawat muske ay dapat may espesyal na pondo para sa scholarship. 5 scholarship bawat taon. 1 scholarship para sa pamamahayag. 1 pa para sa paggawa ng pelikula. Ang pangatlo para sa abogasya. Ang pang-4 para sa agham pampolitika. Ang pang-5 para sa kasaysayan at humanidades. Kung magsisimula tayo sa 2025, pagkalipas ng 4 na taon mula ngayon, magkakaroon tayo ng ilan? 4,000 bagong abogado para sa komunidad ng Muslim. 4,000 bagong gumagawa ng pelikula. 4,000 mamamahayag. 4,000 mga estudyante ng agham pampolitika. At 4,000 potensyal na guru ng kasaysayan. 15 taon mula ngayon, kung tayo ay magpupursige, magkakaroon tayo ng 50,000 pang abogado para sa komunidad ng Muslim. 50,000 mamamahayag, 50,000 gumagawa ng pelikula, 50,000 komentador sa politika, at 50,000 guro ng kasaysayan at pagkamakatao. 50,000 Mehdi Hasan. At dahil dito, maaari nating kwento ang ating kwento tungkol sa Islam. Maaari natin ikwento ang ating kwento. Mahirap ang daan na tatahakin natin mga kaibigan. Hindi ito ang panahon para maging kampante. Pero ang kalaban na nagmumula sa silangan, ang kalaban na halos nilamon ng Europa, na para bang ito ay pangalawang dakilang sibilisasyon.